وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. فأما إذا أمر بأشياء على الترتيب. Yung masala yung una, yun yung tinatawag na mukhayyar. No, itibar ang mukhayyar. Yung ipinagutos, mukhayyar, magpipili ka kung saan ang gagawin mo. Sapat na yung isa doon, no, para matupad mo yung obligado, yung wajib. Ito naman yung tinatawag na muayyan. Murattab batigtan. Wa amma idha amara bi asya'a ala tartib. Na kung nakapag amara magutos siya na asyari agamao bi asya'a ng mga bagay-bagay ala tartib sa pagkasunod-sunod. Sa halimbawa kal mudahir tulad ng lalaking nagsihar. Kasi tanong din niyo yung lalaki na magkikiparat siya. Ang zihar-zihar, ito yung paghahalin tulad ng lalaki sa asawa niya sa mga mahram ng lalaki. Halimbawa, ikaw parang ang mata mo, parang mata ng nanay ko. Pero ang niyat niya doon na, kumbaga na ipapaharap niya yung pagwati doon sa babae, ito na zihar. Al-muzahir, halimbawa muzahir, katulad halimbawa ng lalaking nagsihar, na kapag ginawa niya yung gano'n, na umira, inutusan siya na al-muzahir, bil-idqi, sa pagpapalaya. Kailan yun? Inda wujudir raqaba, sa oras na mayroong alipin. So, kailangan niya magpalaya ng alipin sa oras na mayroon siya na tinatawag na mayroong alipin. Katulad sa panahon natin ngayon, kung sakasakali man na may magsihar ngayon, dahil sa walang alipin, na hindi, tawag dito, hindi niya may papatupad yun pagpapalaya ng alipin. So, dahil sa walang alipin, wabis siyami at sa pagpuwasa, kailan yun? Inda adamiha, sa oras na wala siya, adamiha, adamir raqaba. Pag wala yung alipin, yun, pupuwasa siya. Pupuwasa dito yan, magpupuwasa ng 2 buwan. Nasunod-sunod. Mga ukit yan. Isa lang ang malagpasan mo doon sa isa, 2 buwan na sunod-sunod, na back to zero man naman. Halimbawa, in-alternate mo, hindi pwede. Dito sa pagsihar. Yun yung tinatawag na kung walang raqaba. Wabil it'ami, at sa pagpapakain ay it'ami 60 na miskinan, pagpapakain ng 60 miskin. Kailan yun? Indal ajzi anil jami', kung mahina, hindi kaya ang lahat. Lahat yun yung pagpapalaya at pagpapaskin. Tulad ng isang sahaba na nagsihar siya sa asawa niya, na sinabi sa kanya ng Rasulullah, magpalaya ka ng alipin. Sabi niya, Rasulullah, wala akong ibang papalaya sa alipin. Magpasting ka ng 2 buwan. Rasulullah, hindi ko kaya magpasting ng 2 buwan. Sabi ng Rasulullah, magpakain ka ng 60 na miskin. Rasulullah, wala akong may papakain. Hintay ka lang. Sabi ng Nabi. Hintay ka. Naghintay ka dyan. Baka may dumating. Siyang Rasulullah na wala ang lahat ng hangad niya na maligtas ang mga tao sa paggawa ng mga kasalanan. Kasama dito ay yung wajib sa isang tao na yung tinatawag na maalis siya sa uhdatul taklif. Yung tinatawag na obligasyon ng taklif o kaya kung gano'n, falwajib min dhalika, na ang wajib mula sa nabanggit na wahidun muayyan, isang tiyak. Isang tiyak ala hasabi halihi, depende sa kalagayan niya, hali al-muzahir o kaya al-mukallaf al-muzahir. Baing ka na musiran, kumbaga doon sa depende, natafri doon sa hasabi, baing ka na musiran, na kung ang kalagayan niya na muzahir, na musiran may kaya, fafarduhu al-itqu, na ang wajib sa kanya, na al-itqu, ang pagpapalaya, waing ka na musiran, fafarduhu as-siyam, na kung siya ay mahirap, na fafarduhu as-siyam, na ang wajib sa kanya na fasting.
Wa in kana ajizan, at kung sakaling hindi niya kaya, pafarduhu al-it'am. Ang part ang wajib sa kanya na magpakain. So yan, alat tartib. Depende sa kalagayan nino. Depende sa kalagayan ng nagsihar. Depende sa kalagayan. Kung katulad ngayon, walang alipin, ano niya tatlo sukap pusa. Niya tatlo sukap pusa. Sasabihin mo kaya mo, hindi mo kaya. Mahirap sabihin na kaya, mahirap din sabihin na hindi kaya. Adiyo. Pero kung yung isang sabi na yun na sinabi niya mismo sa nabi, hindi niya kaya, na parang nagsasaad na talagang mahirap. Idulan na puwasa. Sobra ka pa sa pagpapasting ng Ramadan. Adiyo. Pero yung mga taong pinili ng Allah na pagbibiran. Fa'in jama'a man farduhu al-itqu, na kung pagsamahin man ng tao, ng man dito yan yung muzahir, kung pagsamahin ng man ng muzahir, na farduhu na ang wajib sa kanya naman al-itqu ang magpalaya. Pagsamahin bainal jami'i sa lahat, pagsamahin na lahat, ibig sabihin magpalaya pa, magfasting pa, magpakain. Nasaqata al-fardu an, na mawawala, malalaglag, mawawala ay bil'idbi, sa pamamagitan ng pagpapalaya, al-fardu ang wajib anhu anil mudahir. Doon sa mudahir na mawawala sa kanya yung pagkapardo. Doon sa pamamagitan ng pagpapalaya. Doon sa pamamagitan ng pagpapalaya. Sakata ay bil'idbi al-fardu anhu, mawawala sa kanya yung tinatawag na fardu, yung pagka-obligado na magkiparat. Yung pagka-fardu, yun yung obligado na pagkiparat ng zihar. Yan yung fardu, kafarat yung zihar. Fardu ng pagkiparat ng zihar na malalaglag mula sa kanya sa pamamagitan ng etnik. Paano naman yung fasting at saka yung kwan? Wa ma'adahu, at yung bagay na iba sa kanya, iba doon sa pagpapalaya. Natatawu'un sunnat na niya ko. Sunnat na ba? Katulad halimbawa ng kautang ka, umutang ka ng 100, binayaran mo ng 120, na yung 100 na yun yung wajib, tapos yung 20 na yun yung mustahab, sunnat. Ewan nito, kasi sumubra hindi ibig sabihin na binanggit yung tatlo na yun, na lahat-lahat na yun ay babayaran mo. Hindi, lahat-lahat na yun ay gagawin mo. Hindi, alat-lahat, depende sa kalagayan ng isang muzahir. Wa in jama'a man farduhu siyam bainal jami', at kung pagsamahin ng man ng muzahir, farduhu na ang wajib sa kanya naman as-siyamu, ang pagpapasting. Kasi hindi siya mayaman o wala siyang pera, pero piniling pa rin niya, pinagsama niya bainal jami', ang lahat. Farduhu na ang fardu sa kanya, ang wajib sa kanya, na ahadul amrayni, isa sa dalawang bagay na ito, minal idqi aw siyam, mula sa pagpapalaya o di kaya pagpapasting. Na paano yung pagpapakain? Wal it'amu tatawwur. At yung pagpapakain ay sunnah. Bakit halimbawa yung tao farduhu as-siyam? Kasi wala siyang pera. Wala siyang alipin na papalayain na po. Dahil sa wala siyang alipin na papalayain na po, automatic na ang naging wajib sa kanya ay pagpapasting. Na kung pinagsama-sama niya, kay ginit niya, pinilit-pilit niya, miyamutang, para lang makapagpalaya siya ng buwan. Ariyo, na ang magiging wajib sa kanya na isa doon sa dalawa, kaya namutang na siya. Inubliga niya yung sarili niya. Samantala, dahil sa hindi wajib sa kanya yung pagpapakain, ito yung makna ng tartib. Dahil sa walang makna sa kanya yung pagpapakain, hindi pinagutos sa kanya, na yung pagpapakain, kung sakaling magpakain siya, natatawu'un, sunnat lamang. Yan nito. Wa in jama'a man farduhu wal it'am, pinakalas part pa, kung sakaling na ipunin niya, pagsamahin niya
No, pagsamahin ng muzahir na yung wajib sa kanya na yung pagpapakain, pagsamahin bainal jami ang lahat, paparduhu wahidun, ang wajib sa kanya isa minas salasati mula sa tatlo. Kasi yun yung pagpapakain na yun, na pinakahuli na yun, pinakalas na yun. Pinakalas na yun. Kal kafarati al mukhayyara, tulad ng kafara al mukhayyara, yani kafaratul yamin al mukhayyara, tulad ng kiparat ng sumpa na mukhayyara na pinapipili siya. Kaya magkaparehas sila saan ay sabi niya dito fil ibhami wa adamit ta'i, doon sa paglihim, pagtago, hindi pagtukoy, wa adamit ta'in, at hindi pagtalaga, hindi tiniyak. Pamana katulad ng kiparat sa pili niya. Kasi doon na siya sa pinakahuli. Niya ko nito. Madali lang yan. Babu ijabi ma la yatimul ma'muru illa bihi. Bab pagkawajib ng bagay na la yatimu, na hindi makukumpleto al-ma'mur, ang ipinagputos illa maliban bihi bima. Ito yung kaidah. Kaidah usuliyan ng malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yung kaidah nila na kaidah ng mga ulama usul na ginagamit din ng mga ulama usulul fiqh, na malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yun na, usul yun. Yung bagay na hindi makukumpleto yung wajib ng dahil doon sa bagay na yun, ayun din yung bagay na yun magiging wajib. Katulad ng ikhtilaf sa paghugas ng kamay hanggang siko. Ang Imam Bukhari rahmatullah alayh na hindi niya sinasama ang siko. Bakit? Kasi doon sa mafhum ng ila. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila. Na paggamit natin yung ila lil ghaya, na hindi pasok ang mughayya. Ang mughayya na yung pagkatapos ng ila. Pero pag ang gamit natin ay hatta, kadalasan na pasok ang mughayya. Akaltu samaka hatta raksiha. Kinain ko yung isda hatta raksiha, hanggang sa upaba ng ulo niya. Pati yung ulo na kinain. Pero kung yung hatta na yun, napapalitan mong ila, sasabihin mo, akaltu samak ila raksiha, kinain ko ang isda hanggang ulo niya, na yung ulo na hindi kasama. Dito literal yan, kasi sa luga, na yung ila-ila na yun, na ang mafhum ng ila na hindi pasok ang mughayya. Kaya lang, na paano naging wajib hugasan ng siko? Kasi hindi mo makukumpleto. So kailangan talaga na makasagi ka ng parte dito sa siko na hugasan mo para nang sa ganun ay makumpleto yung paghuhugas dito sa kamay. Nakita mo ang siko. So dahil doon, para hindi na mahirap, gumawa na lang sila ng paida na pasok na pati yung siko. So naging wajib na rin yung siko. Yaman nyo ito. Ito yung tinatawag na malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Idha amara, kapag nakutos siya na syari, bifi'lin ng isang gawain, walam yutammim dhalikal fi'lu, at hindi walam yatimma, at hindi na kumpleto dhalikal fi'lu, ang nabanggit na gawain. Ang nabanggit na yun nagawa. Walang yatimma, at hindi na kumpleto siya. Hindi na kumpleto, dhalikal fi'lu, ang gawain na yun, illa bi ghayrihi, maliban sa iba sa kanya. Ibig sabihin, kung ako tarutop yan, makukumpleto lang siya kung isabay mo yung iba. Katulad ng bibili ka ng bigas o pama. Pinabibili ka ng tubig o pama. Wajib yung lalagyan, hindi. Wajib. Kasi hindi makukumpleto yung pagbili mo ng tubig. Kailangan nasa sakto ng lalagyan. So dahil doon, na ang magiging hukom na rin lalagyan ng tubig ay wajib. Bakit? Kasi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yung bagay na hindi makumpleto, maliban doon sa isang bagay, na yung isang bagay na yung magiging wajib. Yung tubig, pag pinili mo na hindi makukumpleto ang pagbili, kung wala yung lalagyan, pati yung lalagyan ay dapat na rin isama.
Hindi naman po, pati yung lalagyan na may presyo na. Kailangan na di ka mambuligos. Ariya? Na, sabi niya, illa bi ghairihi, nadar, tingnan. Fa in kana zalikal amru masyrutan bi zalikal ghair, katayaw. Na kung ang kalagayan ng utos na yun, na masyrutan, na kinondisyon, bidhalika ay ma'adhalikal ghairi, kasama nung nabanggit na iba na yun. Sana halimbawa, kal istita'ati, tulad ng istita'a, syaratun. No, kal istita'a, fil hajj, sa hajj. Tulad ng istita'a, tulad ng kakayanan sa pag-hajj. Wal mali fiz zakah. No, at yung kayamanan sa zakat. No. Kayamanan sa zakat, no. Yung tinatawag na kayamanan sa zakat. No. Na lam yakun al-amru bil hajji. No, hindi. No. Lam yakun al-amru bil hajji. Hindi mangyayari yung utos sa hajj. Was zakati at zakat, hindi mangyayaring amran, utos. Amran, nakabaro lang yan. Hindi magiging utos. Yung utos sa hajj at yung utos sa zakat, hindi magiging utos. Bitahsili dhalika. No, sa pamamagitan ng itahsil. No, kumbaga na bitahsili dhalika siya. No, hindi yun utos. Kumbaga na yung utos sa hajj na hindi utos doon sa mangyari yung syar. Lagi ito sambayan. Inutusan tayo magsambayan. Ano yung mga syar na sambayan? Ano? Tulad ng pagpasok ng wakwa. Actually, nang nabuto nga po siya sambayan. Gitip betul sa kharijul mahiyah. Yung syurut na kharijul mahiyah. Labas sa tinatawag na hakiki, labas doon sa isang mahiya, labas doon sa isang bagay. Inutos sa'yo sambayan, pamakamasubaya. No, tulad ng mga wakto, kung hindi nasangkutan ng tulad ng mga sunat, kung hindi nasangkutan ng wakto, wajib po nag-iwag nakasunod wakto, kalyo wakto, hindi wajib. Yakwan ito, hindi wajib. Bakit? Kasi yung sambayan na yun na open. Wala siyang binanggit doon na siya, walang kondisyon. Na kayong sambayang na part, na may kondisyon, ano yun? Kailangan pumasok yung wakto. Yung pagpasok ng wakto na wajib. Gigimana nila. Yan nito. Kaya nga, kung titingnan sabi niya, na yung utos sa hajj at zakat, no, ay utos, no, ay hindi utos. Lam yakun, hindi ang kalagayan ng utos sa hajj. Paano yan? Hindi yung pag-uutos sa hajj at zakat na ganun din na utos din bitahsili dalika na kumbaga na ganapin o kaya kumbaga na tahsil. Na tahsil na yung kumbaga na pairalin. Dalika yung nabanggit na siya. Dalika ay dalika siya. No, hindi yun utos. Kumbaga iba yung hajj na iba yung siya na iba. Nabalagi ito, hindi katulad ng rukun na. Hindi katulad ng rukun. Itong si Musannif na parang gusto niyang talakayin ni ate kung ano ang pagkakaiba ng rukun at saka ano ang pagkakaiba ng syar. Ang syar ay labas sa mahiya. Yung mahiya na ito naman tigot ko, no? Labas doon sa reality ng isang bagay. Yun mabot. Katulad ng pabili ng bigas, kasama ba yung plastic? Hindi kasama yun, hindi bigas yung plastic. Kaya lang, na iba ang naging hatol ng plastic. Yung tinatawag na origin. Paglabas na hatol na naging obligado yung plastic ng bigas dahil sa pagbili ng bigas. At dahil sa hindi makukumpleto, yung pagbili ng bigas, naging obligado na rin ang plastic. Hindi man nabitahsili dahil siya. Bakit? Li'anna al-amra bil hajji, dahil ang utos sa hajj na lam yatanawal, no, ay hindi sakop niya, hindi aabot siya na al-amru bil hajj man sa tao la istita'ata lahu, na walang kakayanan lahu liman. Hindi niya sakop yung walang kakayanan. Wa fi zakati, at sa zakat naman na lam yatanawal, hindi abot niya na amar bil zakat man ang tao na la mala lahu, yung walang pera.
na falaw alzamnahu tahsila dhalika, na kung obligahin natin siya naman tahsila, na ipairal dhalika syak, ang syak na yun, na liyadukula fil amri, na liyadukula fil amri, upang makasama siya, makapasok siya na dhalika fil amri, sa utos, na laas at na tiyak na mapapawala natin syartal amri, yung kondisyon ng ama. Mag-isa na ako sa kondisyon ng ama. No, kumbaga na sasabihin natin na isama na natin yan sa obligado, yung plastic, kung isama na natin sa obligado, na parang tinanggal natin yung syart ng ama. Awada, at ito ay ispatu asyarti, o kaya ispatu syartil amar, na yuzu, hindi pwede. Ay hindi pwede, ay pinluga, hindi pwede sa luga. Kasi magkaiba siya. Naman ito, hindi pwede sa lunga. Paano hindi pwede sa lunga? Kasi pag sinabi mong sambayang na, wala namang nakatalagang wakto. Pag sinabi mong sambayang na, wala namang kasamang abdas. Ariyo, o kaya paghuhugas, sambayang. Ano ang sambayang? Yung takbir, yung roko, yung sujud, hindi sambayang. Yun yung tinatawag ng bahiya ng isang bagay, o kaya hakiki, reality ng isang bagay. Hindi doon kasama. Na kung i-obliga natin, automatic iwajib natin yung tawag dito yung plastic doon sa bigas. Parang sinabi mo na yung plastic, pero yun na rin yung bigas. Nandito ka pa kayo sa isang lugar. No, pero ang masasabi mo, hindi makukumpleto ang pagbili sa bigas kung walang plastic. Itigap turuan mo. Kaya kasabi niya, wahada la yajuz, at itong al-isbat, yan isbatu syartil amar, la yajuz. Kasi syarat na kondisyon, basta syarat na mahiya, marijul mahiya, labas sa katotohanan. Hindi yung totoong kasama doon sa isang bagay. Tulad ng plastic, hindi yun bigas. Ayaw mo nito. Wa in kana al-amru mutlaqan ghayra masyrutin. Wa in kana al-amru mutlaqan, at kung ang lagay ng utos ay mutlaqan, mutlaq, ghayra masyrutin, walang kondisyon. Nakana al-amru bil fi'li amiran bihi. Kana al-amru bil fi'li, magiging ang utos sa paggawa na amiran bihi, ay pinag-uutos din bihi sa kanya na sa babalik yung bihi. Amiran bihi ay bilpi, babalik doon sa bilpi, ay bilpi lil makma, yung ipinag-utos. Wa bima la yatimu illa bi, at ganoon din bima sa bagay la yatimu, hindi makukumpleto siya na bagay illa bihi, maliban sa kanya. Illa bihi, maliban sa kanya, maliban doon sa bagay na ito. Naman ito. So kung sa halimbawa, yung utos na daban niyang kondisyon, walang sabi-sabi. Hindi katulad ng Hajj na mayroong kondisyon na ismit pa, ay hindi ka na pwede, hindi mo na kailangan pang sabihin, hindi mo na kailangan pang gumamit ng kaidan na malayat yung wajib ilabi. Ito, kay masyurot, mayroong kondisyon. Mayroong kondisyon. Na yun ay sayang sa luwa. Ito kasi masala walang kondisyon. Katulad ng hugasan mo yung kamay. Hindi naman kondisyon yung siko, hindi binanggit. Hanggang siko lang. Pero hindi makukumpleto yung paghugas ng kamay, maliban lang kung hugasan ng siko. Yun di mana nila ito. Kaya masabi niya, wa in kana al-amru mutlaqan ghayra masyrutin, na kana al-amru bil fi'li, magiging yung utos sa paggawa na amran bihi, ay utos din sa utos din doon sa kanya, doon sa bagay na ipinag-utos. Wa bima la yatimu, at hindi lang doon, utos din bima, at doon sa bihi. Yani amran bihi ay wa bima. Yung bima na atap doon sa bihi. At utos din la yatimu, sa bagay na hindi yatim mo makukumpleto siya na bagay illa bihi,
maliban sa kanya. No, maliban sa kanya. Yung bagay na yun, no, malayatimul wajib illa bihi. No, yung tabi na babalik sa ma. No, yung iyatim mo na babalik doon sa alpeen. No, i-rojot nyo ng maayos yung kamera. Layatim, itong mana ito, binigay niya na halimbawa pag-abdas. Kasi yung pag-abdas na hindi naman kasama sa sambayan. Nariyo? Kaya lang, no, na naging utos na rin yung abdas, no, nang dahil sa hindi makukumpleto yung sambayan kung wala ang abdas. Itimanan nyo ito. Wadalika at iyon. No, yan eh. Wadalika ay malayatim mo ilabi nakataharati tulad ng paglilinis. Paglilinis, lissalati sa sambayan. Bakit? Lianna al-amra bis-sala, amrun bit-tahara. Dahil yung utos sa sambayan, utos na rin sa paglilinis. Utos na rin sa paglilinis. Adiyo, nagito na dapat ng inalun. Pero naging utos na rin yung paglilinis sa sambayan. Kaya lang itong mga halimbawa na ito, no, na hindi malinaw. Kasi yung paglilinis ay idinagdag yan na, kumbaga na sa ibang mga tawag dito, sa ibang mga riwayat, ay sa ibang mga tawag dito, riwayat. Yung utos sa sambayan na iba, ay yung utos din sa paglilinis na iba. Yung utos sa pag-abdas na iba. Kaya ito ay masyadong malito itong binigay na halimbawa ng masakit dito sa tinatawag na tahara at ang sambayan. No, pero ito ang maganda. Aw kawas ni shay'in min ar-ras, o di kaya ugasan ang ibang bahagi. Shay'in, alin bang bahagi min ar-rasi, mula sa ulo. Ugasan yung ibang mula sa ulo. Bakit? Listifa'il fardi anil wajib. Upang kumpletuhin ang wajib mula sa mukha. Kasi di ba inutusan tayo magugas ng mukha, no? Tapos na medyo sasagi ka sa ulo ng konti. Kapag kabuktot tansya. Aliw, hindi mo masyadong matansya kung saan dito ang mukha, saan dito ang parte ng ulo. Aliw, hindi ang tansya masyado. So dahil doon, kailangan mong sumagi ng kaunti, itiman na siya. No, hugasan ang katiting minarra simula sa ulo. Bakit? Listifa'il fardi anil wajhi, upang kumpletuhin ang fardu o kaya ang wajib mula sa mukha, yan ni anwas lil wajhi, mula sa paghugas ng mukha. Itigas ka tarot. Matulad kanina yung sa paghugas ng siko. So dahil sa naging dahil sa pinagputos hugasan, na hindi naman nakasabi na kasama ang siko o kaya hindi kasama ang siko, ang mga ulama ay sinabi nila na kasama na rin ang siko. Bakit kasama ang siko? Kasi hindi makukumpleto yung paghugas ng kamay kung hindi mahugasan ang siko. Yan dito. Falaw lam yalzamhu, na kung hindi iobliga. Kung hindi iobliga sa kanya niya na mukallaf, yung naman na fa'il. Kung hindi iobliga sa isang tao, ang bagay. Yan eh, binigay niya na naman dito halimbawa at tahara, kasi nandito tayo, yan ang halimbawa niya. Kung hindi natin iobliga ang at-tahara, kung hindi iobliga sa tao ang at-tahara, na yung tahara na yun na yatim mo bihi al-fi'lul ma'mur bihi, na makukumpleto sa pamamagitan niya na al-fi'lu ang gawaing ipinagputos siya na fi'il. Yung gawain na yun, kaspat na wujud. Linaglag natin yung pagkawajib fil ma'muri sa ipinagputos. Linaglag natin. Kinuha tanong so, kung halimbawa hindi natin obligahin, nilaglag natin ang amar, ang pagkawajib doon sa bagay na ito. Linaglag natin. Kasi hindi natin isinamay. Kaya nga sabi niya, walihada, at dahil dito.
ولهذا at dahil dito ay walianna wujub asy yastalzimu wujub ma la yatimmu illa bihi. No. Walian ay lianna wujub asy dahil dito dahil sa pagpaobligado ng isang tao na lazim, magiging na lazim malzuman na inoobliga rin niya yung pagpawajib ng bagay na hindi pa kukumpleto maliban sa kanya. Nandun sa number 2 yung wujub patji ng ismo isyara. No, yung musyarong ilay nandun. Ay, lianna wujub asy yastalzimu wujub ma la yatimu illa bihi. Ganon sabi niya na, na sabihin natin. Sabihin natin, ay mga asyiral fuqaha, sabihin natin ng mga ulama fiqh, biman sa tao na siya salatan, nakalimot siya ng isang sambayan. Min salawatil yawmi wal layla, mula sa sambayang na isang araw, mula sa sambayang 24 hours, isa sambayang sa araw at gabi. Kalipatan yan doon. Nakalimutan niya, isa doon ang hindi niya nasambayan. Halimbawa, nakalimutan niya kung luhur pa, kung asar pa, doon, hindi niya maalala pa. Hindi niya maalala. Na ano ba, utos ba yung sambayangan, yung isang sambayangan? Utos. Ariyo, utos. So dahil sa utos yun, no, na hindi siya makukumpleto, kasi hindi mo alam kung saan. So para makumpleto siya, kailangan na magsambayan ka ng 5 waktu. Simbayan ka sa subo, luhur, asar, maghrib, isya. Hindi nga tatanong. Kaya nga sabi niya, kung sakali na makalimutan ng isang tao yung sambayan, min salawatil yawmi wal layla, mula sa sambayang na araw at gabi, yun yung 5 waktu. Lam ya'rif wa lam ya'rif aynaha walhal, samantala hindi alam niya naman, no, ay naha yung sigurado niya, sigurado doon sa sambayan, ay naha ay nasana, no, na annahu, masasabi natin na annahu yajibu alayhi qada'u khamsi salawat, wajib sa kanya, dapat babasahin ito innahu. Yan ang innahu kamakulul qaul ng kul na. Innahu. Kabatiyan na innahu. Kasi makulul qaul ng kul na. Sasabihin natin, innahu katotohanan alhala wa sya'an yajibu alayhi, wajib doon sa man na siya qada'u iqada khamsi salawatin, ang 5 sambayang. Upang alin? Litadkhula, upang makapasok al-mansiyatu fiha, yung nakalimutan siya. Yung nakalimutan. Para makapasok yung nakalimutan, sambayan, kailangan na i-obliga natin na magsambayan ng 5 beses. Itong pagsasambayan ng 5 beses na nandun sa minhaj yan. Nandun sa minhaj yung tawag dito, yung mga halimbawa na nakalimutan mo yung isang rakat. No, o kaya 2 rakat. Tingnan ka. Mario, so anong gagawin mo ba? Ayan, isinasama nila ito. Ginagamit nila itong kaida na ito na malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Pamana yung isang bagay na kapag hindi makumpleto ng dahil lang sa bagay na yun, na yung bagay na yun ay magiging wajib din ang hatol sa kanya. Sa madaling salita, na ang kaida na ito ay kukunin natin doon sa mga mas'ala na hindi nagkaroon ng syar o kaya kondisyon. Samantala, doon naman sa mga mas'ala na linagyan ng syar, so syariat na sinasabi na nila minsan yung syar. So wag ba na minsan napakatatanan yan sa hajj. No, ang tawag dito, walillahi ala nas hijjul bait. Para sa Allah, wajib sa mga tao mag-hajj sa Baitullahil Haram. Tapos binagyan niya ng syar, man istata'a, yung may kaya. Yung may kaya. Ay gito na mapapasan na ito, hindi mo na kailangan pang sabihin ng malayat yung kagyan, nandun na siya. Masyurot na siya. Kumbaga na syarul amar, kondisyon ng amar, na nandun na siya. Ariyo, itong masala na ito yung utos na walang sinabi. Walang sinabi.
Ano ba? Katulad yung kuha na hatta at tabayan na kung lukaytul abit, no, hatta, ginamit niya yung hatta. Nagyong hatta, ro na minsan na nangangahulugan din ng ila. Meron din mga hatta na nangangahulugan ng ila. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ano yun? Pag sumikat na yung araw, hindi na yung subo na wala ng Laylatul Qadr. Ayun po, yung hatta doon hindi pasok. Ang hatta doon, ang kahulugan niya ila. Pamakasin sa lupa, no, ayun, ay sa balaga, ay yung hatta doon sa hatta matla'il fajr na mimbolyo po mapadyasin. Kasi ang literal ng hatta, pasok kasama ang bukaya. Pero pag hindi, ayun yung ila. Na yung ila na hindi pasok ang bukaya. Yaman ito. So ito na, halimbawa ng malayatin mulwajib ilabi. Ito na masala, makikita natin sa mga masala, sa mga issue na walang binanggit. Pamana inutusan ka lang na din takido ba? Wala na. Ariyo. Bumili ka ng tawag dito. Bumili ka ng tawag dito. Bumili ka ng Checo halimbawa. At Checo lang gusto mo ano karusan mo. Pupuntahan mo sa mo. So wajib pa sa'yo sumakay. Wajib. Ito ba nagap pa ko mga Nawanit. Ay, tumabawa. Faslan wa anma idha amara bi sifatin fi ibadah fa in kanat as-sifa wajiban kat tumanina fi ruku' dalla ala wujub. Ito naman yung mas'ala no tungkol sa pagkakautos ng isang bagay, no, isang sifat na binibigay ng syariat. Dito naman tayo sa tungkol sa sifat at saka musuf. Dito na naman magagamit na naman yung kaida na at tabi'o. Itong tatalakayin niya inshallah.